Isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa po sa atin. At nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil iniingatan tayo ng Panginoon at hindi nagpapabaya ang Diyos sa bawat araw na lumilipas. Kaya ngayong umagang ito, bago po tayo magbulay-bulay ng salita ng Diyos, manalangin po muna tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa napakagandang umaga na inyo pong ipinagkaloob. Salamat din po dahil kayo yung Diyos na nag-iingat po sa amin sa bawat sandali. Dalangin lamang po namin sa mga sandaling ito ay patuloy mo kami nakatagpuin at mangusap ka sa amin pong mga buhay at matanggap namin ang inyo pong mga salita. Pagpalain mo ang bawat isa sa mampanig sila ng mundo sa mga sandaling ito na nakikinig, nanonood ng video na ito ay katagpuin mo ang kanila pong mga buhay. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang bawat sandali na amin pong ilalaan upang makinig ng inyo pong mga salita. Sa iyo po ang lahat ng papuri, sa inyo po ang lahat ng pagsamba. Ito po ang aming panalangin, sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Muli po, isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. At welcome pong muli sa atin pong online daily devotions at patuloy po tayo na makikinig ng salita ng Diyos. At makibukas po kayo sa akin sa aklat po ng 2 Timoteo, Kabanata 4, talata 2 hanggang 5. Basahin po natin. Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga alamat. Ngunit ikaw, maging mahinahon ka sa lahat ng oras. Magtiis ka sa panahon ng kahirapan. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng magandang balita at pagbutihin mo ang iyong paglilingkod. Ngayong umaga pong ito ay pinamagatan ko ang atin pong tatalakayin ng ngayon na. Sabihin mo nga sa sarili mo, ngayon na. Meron pong nais ibigay na mensahe ang Panginoon sa bawat isa ngayong umaga pong ito. Lalo na ngayon na tayo po ay nasa huling kapanahunan na at hindi naman po nalilingid sa atin pong mga kaalaman. Yung mga nangyayari sa atin pong kapaligiran ay pawang biblical. At yun yung nais ng Panginoon sa atin pong mga buhay na maintindihan po natin that there is an urgency right now na nais ng Diyos na malaman ng bawat isa sa atin na mananampalataya ng ating pong Panginoon. At meron siyang gustong ipagawa sa atin. Unang-una ay ipangaral natin ang salita ng Diyos. Yun po yung mababasa po natin in verse 2. Ito yung sinabi ng Diyos sa atin, ipangaral natin ang salita niya. At huwag tayong tumigil mangaral ng salita ng Diyos. Kapatid, hindi tumigil ang pangaral ng salita ng Diyos nung nagkaroon ng pandemya. Bagkos ay dapat yung salita ng Diyos ay tuloy-tuloy na naipapangaral saan mang dako, asang lugar ka man, sino man ang nakakasalamuha mo, pamilya mo man, kaibigan mo man, kamag-anak mo man, ipangaral natin ang salita ng ating Panginoon. Bakit? Dahil gusto ng Diyos na mapanumbalik yung relasyon ng tao sa Kanya. Dahil alam ng Diyos na mapapahamak ang tao kapag wala sa relasyon sa Panginoong Hesukristo. At nais niya na lahat tayo na mananampalataya ay gawin natin itong mandatong ito ng ating Panginoon. Kapatid, huwag mong iasa kay pastor lang. Huwag mong iasa sa mga leader mo lang. Huwag mong iasa sa mga workers, mga manggagawa ng church o sa mga nauna yung pangangaral ng salita ng Diyos. At
mahalaga na makita natin na kahit anong estado pa ng buhay mo, ay ipangaral natin ang salita ng ating Panginoon. Dahil kung meron po na maliligtas, manunumbalik sa paanan ng Panginoon, ay magagalak ang buong kalangitan. Magbibigyan natin ng kagalakan ng ating Panginoon. At tunay nga na yun yung ating naisin, na bigyan ng kaluguran ang ating Diyos na buhay. Napapanahon man o hindi napapanahon, pangaral natin ang salita ng ating Diyos. Yung iba nga, post lang ng post sa Facebook ng kung ano-ano. Hayaan po natin na gamitin natin yung atin pong mga accounts, social media accounts, upang magpakahayag po ng salita ng ating Panginoon. Huwag kang mahiya, kapatid, dahil hindi nakakahiya na yung salita ng Diyos ay i-post at merong buhay na mabago, may buhay na matransform. At yun yung nais ng ating Panginoon, na ikaw ay maging pagpapala sa lahat ng makakasalamuha mo o lahat ng friends mo sa social media. Bakit kaya gusto ng Diyos na ipangaral natin ang salita ng Diyos? In verse 3 and in verse 4 natin pong binasa kanina, sabi dito, sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wasdong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga alamat. Darating daw po yung panahon at may mga pagkakataon na talagang meron na ngang mga tao na hindi na nakikinig sa salita ng Panginoon. Hindi na nakikinig doon sa mga wastong turo. Sa halip, yung gusto nilang marinig ay yung mga bagay na makapagpapasaya lang sa kanila at pabor sa kanila. Pero gusto ko pong sabihin sa iyo, kapatid, mahalaga na tayo ay ipangaral natin ng wasto ang salita ng ating Panginoon. What I believe is this, yung Word of God ay hindi para i-please yung tao. Yung Word of God ay nariyan para ayusin, baguhin, at iligtas ang tao sa kapahamakan. That's the main reason. That's why in preaching the Word of God, in sharing the Word of God, dapat ibinabahagi natin ito para sa kaluwalhatian ng Panginoon. When in fact, yung Word of God ay hindi lang naman para himasin o kaya ay babyhin. Kung hindi yung Word of God ay para tumaga, para tayo ay maayos, at aminin natin, ang salita ng Diyos ay masakit pag tinanggap natin. May mga pagkakataon. Pero alam niyo po, yun yung isang bagay na mahalagang makita natin, na kahit masaktan ka pala, pag tinanggap mo yung Word of God, maayos ang buhay mo. Kaya yung mga tao na hindi nila tinatanggap yung Word of God at sila ay nasasaktan sa Word of God, may mga pagkakataon sila ay umaalis sa church o kaya hindi na talaga sila nakikinig. Bakit? Kasi in their hearts ay pakiramdam nila, kinokondem sila. Pero ang katotohanan ay pinapangusapan sila ng Diyos na baguhin yung buhay nila, ayusin yung buhay nila, pero ayaw lang talaga nila na mag-ayos ng buhay. Kaya napakahalaga na ipangaral natin ng wasto ang salita ng Diyos. Hindi lamang para mangiliti, magpatawa, kung hindi para yung salita ng Diyos ay mamunga at magkaroon ng impact sa bawat isang makakarinig nito. At sabi ng salita ng Panginoon, pangalawa, tayo ay maging mabuting lingkod. Sabi niya in verse 5, ngunit ikaw, maging mahinahon ka sa lahat ng oras, magtiis ka sa panahon ng kahirapan. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng magandang balita at pagbutihin mo ang iyong paglilingkod. Gusto ng Panginoon pala sa atin pong mga buhay ay maging mabuti tayong lingkod. At sa lahat pala ng pagkakataon ay magampanan natin itong tungkulin na ito. At yun yung isang bagay na kailangan
makita natin na pribilehiyo yung tayo ay maging lingkod ng ating Panginoon. Hindi lahat ay nagkakaroon ng pribilehiyo na makapaglingkod sa Diyos, dahil naniniwala ako na ito ay pansariling desisyon at nais ng Diyos na ikaw magdesisyon ka na magampanan yung paglilingkod sa Panginoon ng wasto. Dahil marami naman talaga tinatawag pero hindi tumutugon sa tawag. At nais ng Panginoon, ikaw na narinig mo ang salita ng Panginoon, tumugon ka sa tawag ng Panginoon at yung buhay mo ay maging pagpapala sa lahat at yung buhay mo ay tunay na maging isang buhay na patotoo na dakila ang Panginoon. At tunay nga, kahit ano pa yung background mo, mahiyain ka man, ikaw man ay walang pinag-aralan, pakiramdam mo man ay inferior ka, gusto kong sabihin sa iyo kapatid, lahat ng mga bagay na pinagdaanan mo sa buhay ay pwedeng gamiting mensahe ng Panginoon upang maipakita ang kanyang kabutihan, kadakilaan at katagumpayan sa buhay mo. Kaya kapatid, ipagamit mo yung buhay mo sa Panginoon, tumugon ka sa tawag ng Diyos, maging mabuting lingkod na nangangaral ng salita ng Diyos, ng magandang balita ng kaligtasan ng ating Panginoon. At nais ng Diyos ngayong umagang ito na maging matapang tayo bilang Kristiyano. Ulitin ko, hindi naputol ang pangangaral ng salita ng Diyos. At kung meron tayong gagawin at susundin na salita ng Diyos, ito ay ngayon na. Ngayon na to, kapatid, sumunod na tayo, tumugon na tayo sa panawagan ng ating Panginoon. Tayo ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa salita mo. Salamat po dahil ikaw ang Diyos na nangungusap po sa amin na tumugon sa panawagan mo, na ipangaral namin ang iyong salita at kami ay maging mabuting katiwala, maging mabuting lingkod mo upang maihayag namin ang inyong kadakilaan sa amin pong mga buhay. Pagpalain mo ang bawat isa sa lahat ng mga nagda-doubt, sa lahat ng natatakot, sa lahat ng nagkakaroon ng mga hadlang sa kanilang buhay upang hindi makasunod sa inyo. Dalangin ko, alisin mo ang lahat ng mga bagay pong iyan. Bagkus palitan mo ito ng tapang, palitan mo ito ng courage upang gawin po namin, makasunod kami sa kalooban at naisin mo sa amin pong mga buhay. At patuloy na maihayag ang salita mo at merong mga kaluluwa na maidala po namin sa inyo pong paanan at mabigyan ka namin ng kaluguran. At patuloy na ang buong kalangitan ay patuloy na makasama naming nagdiriwang. Salamat po, Panginoon, sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang buhay ng bawat isa. Pagpalain mo rin ang lahat ng tumutugon sa tawag mo. Pagamat meron maaring na nakanonood ngayong umagang ito, ngayong sandaling ito na siya ay nandoon sa sitwasyon na nahihirapan siya, ngunit sumusunod siya sa kalooban mo, pagpalain mo siya, Panginoon. At kayo po yung Diyos na kumatagpo sa kanyang buhay. Salamat po sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng gagawin po namin sa araw pong ito. Mangyari lamang na patuloy naming masunod ang kalooban mo, mahiyag namin ang salita mo sa amin pong mga nakakasalamuha at makakasalamuha sa araw na ito. Sa iyo po ang lahat ng papuri, sa inyo po ang lahat ng pagsamba. Ito pong aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tumayo ka, kapatid, at pagpalain ka ng Panginoon. At tunay nga, every gising is a blessing.